tayo sa tamis ng mga Pinoy dessert with a twist. Si Good News Girl Bea ang mangunguna sa food trip na sweet ang drama. Tayo mga Pinoy, likas na may sweet tooth. Hilig nating maghanda ng mga panghimagas gaya ng native nating kakanin. At ilang sweets na naman natin sa mga Kastila gaya ng yema, brazo de Mercedes at pastillas de leche. It came with the religion. Kasi the nuns at saka mga friars, they were very good in baking. Magaling talaga sila kasi they had all the time and marami nang donate sa kanila ng itlog. Sa Spain, tinatawag ding brazo de gitano ang brazo de Mercedes dahil kakulay daw ng dessert na to ang mga brazo ng gitano o gypsy. Ang pastillas naman ay mula sa salitang pastil na ibig sabihin ay maliliit na tabletas. Ang ibig sabihin naman ng yema ay egg yolk. Pero ngayon, magsasani puwersa ang sarap ng mga Spanish at Pinoy dessert sa isang food trip na ubod ng tamis. Kaya ang misyon namin ngayon ang makahanap ng mga kakaibang dessert na talaga namang patok na patok sa panlasa ng Pinoy. Ang mahilig mag-bake na si Mommy Ami, dating dilema ang mga anak na hindi niya napapakain ng fruits and veggies. Nag-iisip ako kung paano mas mapapakain ng gulay yung mga anak ko. Kasi habang lumalaki sila, nagiging picky eater sila. Kaya naman naisip niyang samahan ng sustansya ang mga dessert niyang handa. Dahil dito, gumawa siya ng cake na pinaghalo ang sarap at sustansya. Presenting ang pastillas kalabasa cake. At dahil pumatok to sa kanyang mga chikiting, naisip niya itong ibenta online. Pagkatapos ng isang taon, nakapagbukas na siya ng isang shop sa isang mall sa Mandaluyong. Dito mabibili ang kanyang healthy creations tulad ng Choco Ampalaya Cake, Cheesy Malunggay at syempre, ang best-seller niyang pastillas kalabasa cake. Dito naman sa isang cafe sa Taguig City, naspotan namin na meron din silang mga kakaibang Pinoy dessert. Tara! Sa cafe na ito, amin natagpuan ang isang extra yummy cupcake. Kasi naman, to the highest level ang sweetness nito dahil ang chocolate cupcake may topping para softened yema. We wanted to have a Filipino touch with our cupcakes. That's why we came up with the Choco Yema. Kasama natin si Ate Joy para turuan tayo kung paano gumawa ng yema cupcakes. Ate, turuan mo po ako ha. Ano po yung first step? Ito muna, dry mix. Kailangan natin ito i-sieve. Ano po yan? Ano pong ano niyan? Cocoa powder? Oo, tsaka all-purpose flour. Inihalo ang egg sa wet mix at saka isinama sa dry mix. Nilagay ang mixture sa mga mold at ipinasok sa oven. Kapag luto na ang cupcakes, nilagyan ito ng yema mixture sa ibabaw. Ayan na, tapos na siya. Ito na ang yema cupcakes at ready na siyang tikman. Masarap siya talaga. Hindi nag-overpower yung lasa ng yema at saka yung chocolate. Sobrang okay yung pagkakamix. Hindi siya masyadong matamis, hindi siya ganun kakatabang. Sakto lang, sarap. Ang matamis naming paglalakbay, umabot pa sa Tagaytay. Dinayo namin ang isang hotel restaurant na binibidahan ng isang Pinoy-Spanish fusion dessert, ang Brazo de Nilupac. Kaya ko naisip itong brazo de nilupac na pinagsamang dalawang himagas sa isa ay dahil sa mga balikbayan na nakikita kong sabik na sabik makakain ng tunay na Pilipinong pagkain. Ipinakita ni Chef kung paano ito gawin. Una, diniktik na maigi ang kamote at hinaluan ng iba pang ingredients gaya ng peanut butter, mani, makapuno at butter. Labor of love daw ang dessert na to dahil kailangan ng matinding lakas sa pagdidikdik ng nilupak mixture. Nilagay ito sa foil na may butter at saka nirolyo. Gawa naman ang pinaka-brazo nito sa pinaghalong egg white at asukal. Golden brown. Pinasok din ito sa oven. Nang naluto, isinama na ito sa nilupak. So ngayon, natapos na natin ang proseso. Ito ang pinakamasarap na brazo de nilupac. May isa pang binibidang fusion dessert si Chef. Ang nakakaintrigang guyabano cheesecake. Ayon kay Chef, hindi lang daw ito delicious, healthy pa to dahil sa guyabano. Agree naman kaya ang mga turista? Masarap siya. Medyo matamis na maasim-asim. Hindi siya masyadong matamis.
At saka kuhang-kuha niya yung lasa ng nilupak. Ang nahanap namin mga dessert, patunay na hindi lang sa ating sweet tooth kundi pati na rin sa ating talento. Pagdating sa pagkain, ang mga Pinoy talagang malikhain. Kahit anong pagkain basta made of love at sinamahan pa ng sangkap na pinagyamang kultura. Palitan man ang bihis, siguradong wala pa rin itong